Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. Ano today's vlog ni Payong Kaibigan ay balitang Saudi po muna tayo. At dalawang mabilisang topic lang yung ating pag-uusapan. Una, ano nga po ba yung dapat na masunod dito sa Saudi Arabia para malaman or matukoy natin na tapos na po yung ating employment o yung ating pagtatrabaho? Yun po bang nakasaad sa ating mga employment contract or kung hanggang kailan po yung validity ng ating ikama? Okay? And the next one is, what if tayo po ay na-issuehan na ng final exit visa? Pwede pa rin po ba tayo na makalipat or makahanap ng ibang employer? Okay, so ayan, shoutout po sa lahat ng mga OFW. Ayan, so ito po, gagawin po natin ng reaction video kasi marami pong nagtatalo-talo porque yung kontrata daw yung masusunod, yung iba naman yung ikama. So ito, ibibigay po yung full video explanation galing kay Sir Payong Kaibigan. Isa po itong legit na informative na kinokodan po natin ng reaction video. And kung hindi pa po kayo subscribe dito kay Payong Kaibigan, Sir Payong Kaibigan, please subscribe, okay? And of course, syempre itong OFW Pinoy TV reaction. Kung hindi pa po kayo subscribe, again, please subscribe para na-notify po kayo pag nag-upload ako ng tulad nito. Okay? So, pakinggan nyo mabuti, okay? Intindihin mabuti kung alin ba yung tama, no? Alin ba dapat yung susundin natin? Ikama, kontrata, at kung ikaw is magpa-final exit, pwede ka na ba lumipat agad sa ibang amo? Okay, so let's go. So dyan po iikot yung ating vlog on today's video ni Payong Kaibigan. And before we proceed, syempre sa ating topic na pag-uusapan, shout out po muna kay Sir Brazil ng Saudi Arabia at syempre sa kanyang pamilya at mga kasama po niya na nakilala po natin sa Tommy Shop dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Okay? At kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong nauna every time na may bagong upload na video si Payong Kaibigan. So going back guys, doon sa ating first item, like in my case, yung akin pong kontrata ay mag-expire po siya January 26, 2024. Pero yung validity ng aking ikama ay yan, ito pakinggan nyo maigi ha. Ito example lang to kay Sir Payo. So yung kanyang kontrata may expire this coming January 16, 2024. Okay? Ang ikama expiration naman niya is January 28, 2024. So almost 1 week lang, no? 2 weeks lang talaga ang pagitan nila. Ay mag-expire po siya January 28, 2024, di ba? Parehas na buwan at taon, magkaiba lamang po ng petsa. Mas mauna po na mag-expire yung aking kontrata before, di ba, yung validity ng aking ikama. So ano po ba yung sinasabi ng ating Ministry of Human Resources and Social Development or ng ating Saudi Labor Law patungkol po dito? So yung infographic po, ipapakita natin ay courtesy ng Saudi Buzz. What is the basis of the expiration of employment? Is it the ikama or the employment contract? The employment contract expires is... Guys, ito pong Saudi Buzz, legit po ito dito sa Saudi News. Okay. If the period specified in the contract expires. Okay? So malinaw po yun. Kung nakasaad po, di ba, sa ating mga kontrata, yung petsa at tapos na po ito at nag-expire na, di ba, paso na, lumipas na. So ibig sabihin, tapos na rin po yung ating pagtatrabaho or yung ating employment. In addition, Article 37 of the Saudi Labor Law states that if the contract does not specify the duration, pero kung hindi po malinaw na nakasaad po sa ating mga kontrata, yung duration or yung coverage ng ating contract, the duration of the work permit shall be deemed as the duration of the contract. So secondary na lamang po guys yung validity ng ating ikama. Mas mauna po, di ba? Masusundin po talaga yung validity ng ating contract. Kaya guys, ayan, so malinaw guys ha. Susundin po yung validity, okay? Yung sa kontrata, hindi po dun sa ikama. At least naintindihan nyo na po, no? Kung gusto nyo naman mag-research ng sarili po, i-research nyo po o hindi kaya itanong nyo po sa ibang mga nakakaalam pagdating po dito sa batas ng Saudi Arabia. Guys, mainam talaga na basahin po natin, di ba? Yung ating kontrata, cover to cover po yan. Like in my case, sa kontrata ko po, nakalagay po doon, di ba, yung contract type. Ito, fixed term, yung aking contract. At syempre, ito po ay valid for 1 Gregorian year. So, 1 taon lamang po siya. Commencement date. Ibig po sabihin ng commencement date ay doon po magsisimula, di ba, yung ating validity ng ating kontrata or yung pagbibilang
So January 17, 2023. So mag-expire po siya January 16, 2024. At pag binasa niyo pa po yung inyong kontrata, or in my case yung kontrata ko, nakalagay po dito na ito. The contract shall be effective from the commencement date. So doon po magsisimula yon, as specified in the contract and for the duration stipulated therein. Okay? Para naman po sa mga baguhan, yung mga kakarating lang ng Saudi Arabia, normally, di ba, nagsisimula po yung pagbibilang niyaan sa joining date, di ba? Or kung kailan po talaga kayo dumating dapat dito sa Saudi Arabia, yun po yung pag-start na po ng pagbibilang ng inyong kontrata. So kung kayo po ay talagang may balak na mag-final exit at tapusin na po yung inyong kontrata, napaka-importante. Guys, so ito naman yung pangalawang tanong. Kung, for example, final exit na po kayo, so pwede ba kayo lumipat sa ibang employer? Okay, so nasagot na po yung unang tanong kung alin po yung masusunod, yung kontrata or yung ikama. So nasusunod po yung kontrata. So ngayon naman is yung makakalipat ka ba ng bagong employer once na nakapag-exit? Ito na po yun. Okay. Na alam nyo po kung kailan ito matatapos. Bakit? Meron po tayong tinatawag na notice period, di ba? Ang notice period po, ayun po yung binibigay natin na parang allowance sa ating mga employers, especially po sa mga skilled workers, di ba? Like in my case nga, hindi ko aantayin na umabot pa po doon sa January 16, 2023, di ba? Para po sabihin ko sa aking employer na ay, ayoko na pong i-renew yung kontrata ko. Dapat i-observe po natin yung notice period. Normally, ang notice period, just to be safe, ay 2 months or 60 days before po matapos yung ating employment contract, ay magsabi na po tayo na hindi na po tayo magre-renew. Ganon. Para at least mapaghandaan din po ng ating employer. Kasi, pagbabasahin po natin yung ating mga kontrata, hindi man po sa lahat, di ba? Meron pong mga clause, may mga provisions po doon sa ating kontrata na kapag hindi po terminate ng either doon sa party. So in most cases, dalawa lamang po yung partido na nakasaad sa ating mga employment contract. Siyempre, yung employee at yung ating employer. At may mga provisions po sa kontrata natin na nakalagay na kapag hindi po nagbigay ng notification, either one of the party, yung employee or employer, natatapusin po yung kontrata at lumagpas po siya doon sa validity, automatic po yan na nagre-renew yung kontrata. So basahin niyo po yung... So short lang guys, no? Ibig sabihin ni Sir, 2 months before kayo matapos yung kontrata, i-inform nyo na po yung employer nyo. Sabi nga niya, either na yung employer o yung employee, which is ikaw yun. Pero karamihan, pagka ganon, yung employee. Okay, for example, hindi na kayo magre-renew ng kontrata nyo, which is gusto nyo legal basis na kung ano nakasad sa kontrata, which is doon ka na matatapos yung kontrata at doon ka na uuwi. Okay, so merong 2 months in advance, no? Before, bago ma-expire, magsabi na po kayo sa amo nyo. Mabuti, di ba, yung nakalagay sa inyong mga kontrata. Para at least on the safe side po tayo. Now let's proceed po doon sa ating second item. What if nabigyan na po tayo ng final exit visa ng ating employer? Pwede pa rin po ba tayo makalipat sa iba? Okay? So ito naman po yung sagot ng Jawazat dyan. The Jawazat responded stating that the instructions require departure of the worker within 60 days from the date of issuance of final exit visa, or the visa need to be canceled from the employer in order to transfer services to another employer. So ano pong ibig sabihin niyan? So ang general instructions po dyan, kapag tayo po ay na-issuehan na po ng final exit visa, ay dapat po makalabas na po tayo ng Saudi Arabia within 60 days. Kasi yun po yung validity ng final exit visa. Just in case naman na gusto mo, ayaw mo mag-exit, gusto mo pang makahanap ng ibang trabaho dito sa Saudi Arabia. Kasi di ba, sayang nga naman. So, ang maaari nyo pong gawin ay kausapin nyo po yung employer nyo, di ba? Kailangan po munang makancel yung final exit visa na yon ng employer nyo na nag-issue noon before po tayo makatransfer sa ibang employer. At kapag nag-expire na po yung 60 days na validity period at hindi ka pa rin po nakalabas ng Saudi Arabia, you will be considered as undocumented. At alam naman po natin na kapag undocumented yung isang expat worker, ay sobrang napakalaking problema po yan. Masigasig po yung mga otoridad ng Saudi Arabia
sa paghuli, di ba, at pagpapanagot ng mga undocumented. May dadagdag din ako ng tips, no? For example, ayaw mo na talaga dito sa amo mo at gusto mo lumipat. So, depende yan, depende kung kasambahay ka, may kakilala kang na may gustong kumuha sa iyo. For example, meron isang pamilya na may Pilipina at naghahanap din ng Pilipina at alam doon na mas maganda doon, maganda yung bigayan, okay, maganda yung treat doon at inaalok ka ng kaibigan mong Pilipina na kasambahay din. So bago po ma-expire yung inyong visa o hindi kaya bago po kayo magpaalam sa inyong boss, dapat may may usapan na kayo sa kabilang amo na ganito po yung gagawin nyo, ako'y mag-i-exit dito, magpapaalam ako dito sa amo ko para legal po. Kasi mamaya yung sinabi ni Sir Payo na ma-expire na po yung final exit visa nyo at nandito pa kayo, so matatawag po kayo ng undocumented po pagka ganun. Okay? Worker dito sa kaharian nila. Okay? Hindi rin po pwedeng kupkupin kahit nino man, di ba? Kahit kaibigan mo, kapamilya mo pa yan, yung isang undocumented worker. Kasi sila rin po ay mananagot. Siyempre, ganun din po yung mga employer. Hindi rin po sila basta-basta makakapag-employ ng isang undocumented worker. Kasi sila din po ay mapapapahamak. Okay? Kaya guys, kung tayo po ay iniisyuhan ng final exit visa, edi umuwi po tayo sa Pilipinas at mag-apply po ulit. Or, yun nga po, yung isang alternative dyan, kung gusto nyo pa rin po mag-stay, ay i-request nyo po yung inyong employer na i-cancel yung final exit visa na na-issue sa inyo para makapag-transfer po kayo sa ibang employer. Okay? So yun lamang po yung ating quick update on today's vlog ni Payong Kaibigan. Yan, thank you Sir Payong Kaibigan. Actually, nakapag-final exit na rin ako last 2021, Bagtatapos na rin yun ng 2020. So, yun nga, sabi ko nga dun sa mga nakarang video ko, ayaw ko na mag-abroad, okay? Nagnegosyo, pero naging tawag doon, nalugi yung business natin, so hindi naman natin nakalain. So, yan po yung point ko doon, na meron pong 60 days, nag-iisip-isip ako. So, yun nga, kailangan magpaalam ka ng maayos. Tapos, yun, ang tip ko nga pala, bago po kayo mag-final exit, siguraduhin nyo po na talagang hindi na po kayo talaga babalik abroad. Okay? Maliban lang kung lilipat po kayo sa ibang company. Kailangan, kung babalik po kayo sa isang yung same employer din katulad ko, mag-uumpisa po kayo ng parang mag-a-apply uli kayo, hanap ng agency, pati din yung boss mo. So, magbabayad siya ng panibago. So, pag-isipan nyo, kasi katulad sa boss ko, nagbayad na naman siya ng bago, buti tinanggap pa din ako. So, mahirap din mag-final exit. So, yun nga, pag-isipan ng maigi, sabi nga ni Sir Payong Kaibigan, okay, kung gusto mo lumipat sa ibang amo, pwede naman yun. Okay, basta idaan lang sa legal. Wag po yung basta cross-country na yan, mapapahamak po tayo. Okay, so yan. Kung may natutunan po tayo dito sa video ni Sir Payong Kaibigan, please subscribe po kay Sir Payong Kaibigan, and maraming salamat sa video mo, Sir Payong Kaibigan. Malaking tulong po yan sa aming mga OFW. And of course, dapat naka-follow na, subscribe na rin po kayo sa aking OFW Pinoy TV YouTube para lagi po kitang update tuwing mag-upload akong ganito. Okay? So, God bless and bye-bye.